tanungin muna natin kung ano ang tingin ng isa sa ating mga trio tagapayo, no? Dito sa usapin natin na pagkukonsinti ng isang ina sa anak na mahilig makipag-away at pagkukonsinti din ng isang lola o nanay sa isang apo o anak na mahilig naman mambuli. Okay, pakinggan muna natin, Doktora Camille. Ang hirap. Thank you, Mama Carla. Okay, unang-una, no, pag sinabi natin kasing bullying, maraming klase yan. Pwedeng physical, verbal, o kaya naman sabihin na natin, yung nagpupunta sa mga social platforms katulad ng FB, IG, lahat yung mga ganon, tapos sinasabi yung mga galit nila sa ibang tao na hindi nalalaman. So, unang-una, nung sinabi dito sinabi ni Angeli na sinasabihan yung anak niya ng kutuhin at saka sipunin. Siyempre, ang tawag doon, name calling. Ang name calling, kung ang sinasabi nyo ay talagang nakakasira sa damdamin ng isang tao at na-ostracize siya, ibig sabihin parang bukod tanging siya lang yung tao na gano'n ang sinasabi, bullying po yun. So talagang kahit na sino po, nasabihan nyo isang tao na name call, actually po, siguro si attorney may explain mamaya, meron pong Anti-Bullying Act, meron po tayong yung Name Calling Act. So talagang pwede pong may kaparusahan dito. Ngayon, kung ang ginagawa naman po, yung sinabing gano'n na hinawakan kanina yung buhok. Alam nyo, syempre, kahit hawakan yung buhok, tapos pag hinawakan yun at kayo'y tatakbo, may force yun, may energy. So, ibig sabihin, pag tumakbo yung taong hinawakan ng buhok, masasabunutan. So, talagang mahihila, masasaktan. So, di ba, kahit ano pang sabihin nyo, nasaktan din yung bata, lalo pa kung hinawakan yung mahabang buhok. Next, kung sakasakali man na ganito kayo ang nag-i-intervene, ibig sabihin kayong mga matatanda, ang talagang malakas ang loob dito na mas nakikipag-away kaysa dun sa mga bata, iba na po yan. Yan lang po. Ayan. Maraming salamat, Doktora Camille.